Hello po mga kapuyats! Welcome back to Puyatola, ang channel para sa ating mga puyat na sa gabi ay puyat pa sa umaga. This is your Ate Maggie and today I want to share with you several ways to deal with a worksheet that has too many sheet tabs and how to create navigation buttons in your workbook. Minsan, hihingan tayo ng mga boss natin ng reports na sobrang daming tabs or if we are tracking our data month on month, week on week, tapos separate tab pa yung bawat isang months or bawat isang week, or for whatever reason, kung bakit siya madami, may mga ways para mas magaang ang buhay natin. This is an example of a workbook na sobrang maraming tabs. So, syempre, hindi ko siya maklik kasi hindi pwedeng ipakita yung mga information dyan. So, ayan. Sa sobra ng dami ng tabs niya, hindi na nga kita lahat. So, pwede natin i-adjust tong ating horizontal scroll bar, ganyan, left to right, para lang lumaki yung space. Okay, so close ko na to. I have here sample workbook. I have a home tab, July, August, September, and 6 dummy tabs para lang dumami siya, no? Kaya dummy, para dumami. So, nandito ako sa home. Home yung selected na tab sa ngayon. If I click control page down, it will select another tab moving from left to right. So, control page down. Napunta tayo sa July, then August, September, dami 1, dami 2. Siyempre, kung gusto mo naman bumalik, yung opposite ng page down, control page up naman. So, if you wanna select multiple tab, mabanggit ko na rin lang kasi additional lang na 1 key. Control Shift page down will select additional tab from left to right. So, Control Shift page down, Control Shift page down. Hanggat hindi ka tumitigil ng kakaklik ng page down, ise-select niya ang multiple tabs from left to right. Ngayon, kabaliktaran naman, if you're gonna select, nandito ka sa dami tree, tapos gusto mong mag-select ng multiple tabs, halimbawa gusto mong i-hide, from left to right, control shift, page up. So, yan. Kita mo, naka-toggle siya. Ibig sabihin, selected siya. So, pag kinlik mo to, ma-right-click, hide, maha-hide lahat ng selected na yan. Ako guys, personally, mas preferred ko mag-navigate using shortcut keys. Unang-una, it is more ergonomic this way. Kasi pag nagkiklik ka ng mouse, mabigat yung pressure dun sa finger na ginagamit mong pang-click. Unlike kung keyboard shortcuts, especially if you're using a soft touch keyboard, mas magaang lang yung pressure sa fingers, tapos madidistribute pa yung stress between multiple fingers. Kasi sa mouse, isa or dalawa lang naman ang ginagamit mo pang click. Whereas dun sa keyboard, multiple fingers ng left and right hands ang pwede mong magamit. So, nadidistribute yung stress. Pangalawa, when switching between keyboard and the mouse, nagkakaroon ng movement yung bent arm mo side by side. So, repetitive motion can cause also stress sa ating mga muscle sa elbow. So, yun kaya nga 'di ba, pagtapos ng trabaho nangangawit yung braso natin. So, if we can do as much keyboard shortcuts, mas maganda para sa ating kamay at braso. Okay, balik tayo sa lesson. If you're looking to jump naman to a specific sheet, halimbawa nandito lang ako sa home tab, no? Gusto kong mag-jump sa 6. Or halimbawa, sobrang dami na ng tab ko, hindi na makita dito. Pero gusto ko sa 6 ako pumunta. So, instead of slide ko pa to, hanapin ko pa si sheet, punta ka lang dito sa arrow na nasa pinakakaliwa, yung arrowhead na to, left and right. So, i-right click mo lang siya. Nandyan na nakalista lahat ng tabs na meron ka sa workbook mo. And, additionally, ang makikita mo lang sa list na to ay lahat ng mga visible tabs. So, for example, itago muna natin tong si Dummy02. Right-click, hide.
So, pag ni-right click mo tong arrowhead, makikita mo wala na siya si dummy02 kasi hidden siya. So, mga visible lang na tabs ang makikita mo dito. That's why, kung meron kang hindi makita dito na tabs, huwag ka muna mag-panic. Baka kasi naka-hide. So, paano natin siya i-unhide? Mag-click ka lang anywhere dito sa yung mga sheet tabs and then unhide. Kung madami ka naka-hide na sheets, piliin mo lang kung anong gusto mong i-unhide. Okay? Pero, kung hindi mo nakikita si unhide, kung naka-grayed out siya, ibig sabihin walang naka-hide na worksheet. Okay? So, pag ni-right click mo dito ulit, nandiyan na si 2. So, double click mo lang kung anong gusto mong piliin. Halimbawa si September. Double click, napunta ka na sa September. O halimbawa naman, nandito ka na sa medyo gitna or medyo dulo, nasa dummy 04 ka na. Hindi mo na makita ngayon yung mga tabs dito sa unahan. So, ang gagawin mo lang, click mo si control button, tapos i-left click mo alin man dito sa left or right na arrowhead. So pag kinlik mo si left na arrowhead, ipapakita niya sa iyo yung pinakaunang tab. Hindi niya isa-select, ipapakita niya lang sa iyo. Kasi kung mapapansin mo, nandito pa rin siya sa dummy 04. Pero pinakita niya lang kung ano yung nandito. Ngayon, halimbawa, nandito ka naman kay September, hindi mo nakita yung dulong-dulo. Instead of slide mo pa yan or i-adjust, to have a quick look, pwede mo rin gamitin si control, tapos i-left click mo tong si arrowhead. So, papakita niya sa iyo ngayon yung pinakadulong tab, but the selected worksheet will remain the same. Okay? Ang dali lang, di ba? So, practice-practicein mo lang yan. Malaking bagay ang magagawa niyan sa buhay. Kung gusto mo pa ng mas madali na pumunta sa mga tabs ng isang worksheet, pwede kang gumawa ng mini dashboard. Kaya ako meron ditong home. Yan. So, this is optional ha, kasi pwede tayong gumawa ng mga shortcuts kahit saang tab man dyan. So, halimbawa, meron kang home tab. Tapos, lahat ng summary ng bawat isang tab na yan nandyan. So, I have summary here ng Q3 sales, July, August, September, na nakalink siya dito sa mga tabs na to. Here sa ating home tab, I will show you 4 different options para makagawa tayo ng shortcut links. Una ay text, pangalawa ay button, next is icon, and image. So, example ng text. Gusto mong mag-jump to September. So, jump to September. Ang gagawin mo lang, habang nakaklik ka dyan kay September, insert, and then dito sa far right, merong link. So, pag kinlik mo yung drop down na yan, lalabas yung option to link this text to other projects, mga individual files. So, pag kinlik mo yan, lalabas yung mga recent files na nagawa mo. So, you see most of my projects are Excel and PowerPoints. So, eto yan. Siyempre, tatakpan ko kasi bawal makita. But, we would like to connect this link inside lang naman dito sa ating file. So, we will click lang this. And then, by default, nasa existing file or web page yan. Dahil internal lang naman sa document natin siya ililink, click mo tong place in this document. This document pertaining to the Excel sheet that you are working. So, una, itong text to display. Dahil text lang yung gagawa natin ng link, by default, yun na yung pinaka-text to display niya. And then, screen tip, ito yung makikita kapag hinover yung ating text. Halimbawa, lagay mo, see you in September. O yan. Kinlik mo yan. Then we have type the cell reference. By default, naka A1 yan. Iyan yung ating landing cell. Ibig sabihin, pag nag-jump kayo from home to September tab using the link that you created, sa A1 maglaland si selector mo, si cell selector.
So, gawin muna natin siya as default. Sa default muna tayo and then select mo si September kasi gusto natin dun pumunta. Okay. So, yan. So, mapapansin mo kapag ka merong hyperlink ang isang text, pag hinover mo siya, meron siyang nagiging kamay. Tapos, ito yung screen tip na ginawa natin, yung see you in Sep. Yan siya. So, pag kinlik mo yan, babaksak siya sa September tab, cell A1. Kasi ang landing cell na pinili natin is yung default lang kanina, A1. Next, we will do naman buttons para medyo shala naman siya. So, dito sa taas, insert, shape. So, bahala ka kung ano gusto mong shape. Pili ka dyan. Pwede mong ibahin yung format niya para medyo naman may pagka 3-dimensional. Sa shape fill, piliin mo kung anong gusto mong kulay. Gusto ko si purple. Gusto ko ng shape effects. Meron tayong madaming shape effects niyan. Pero meron ding preset. Kung nagmamadali ka, pili ka lang dito. So, pag hinover mo siya, makikita mo yung preview kung ano yung itsura. I think gusto ko tong pangalawa. And then, pag dinouble click mo yung button, pwede ka mag-enter ng label. So, lagay natin, go to July. So, pwede mo siyang i-format dito sa home, center, middle. Yan, pwedeng bold, pwede mo siyang lakihan, pwedeng liitan, pwedeng underline. Parang, ayan, pwede na. Ayoko ng underline. Yan. O, diba? Medyo maganda na siya. So, ganun din. Punta ka sa insert, tapos sa kanan yung link or simply click Control K. O, yan na, di ba? So, dahil button na siya, hindi, yung text to display niya ay hindi na yung literal na text. Screen tip. Yan natin, July ito. Okay, and then I want to go to B7. Tapos sa July tayo babaksak. Okay. Pag kinlik mo to, pupunta ka sa July and then see the cell address. Ang landing cell natin dito is B7 kasi yun yung in-indicate natin. Click tayo sa home. And screen tip, July ito. So that's how it works. Next, pwede din tayo mag-insert ng icon. So insert icons. Stock images. So guys, we have access to stock images. Company has provided you with their domain name as an email address. So malamang may access ka dito sa stock images. So hanap lang tayo ng icon. Calendar na lang. So I like this one. And then click insert. So yan. Pwede mong palitan yung kulay niyan ha. Pwede mo, kagaya ng sa shapes kanina, pwede mo rin siyang palitan. You like green, or you like some graphic effects. Yan, pwede mo rin siyang gawin. And then, Control K. Let's link this naman with August. Then, screen tip ko. So, dito ng screen tip na to is optional lang. Para lang may idea. Kahit hindi mo siya i-click, meron ka ng idea kung ano ang ginagawa. Especially kung icon, walang label, yung ating shortcut. Okay, so pag kinlik mo yan, pupunta ka sa kay August, tapos C15. Kasi yun yung in-indicate ko. So, we will do pictures naman. Insert, picture. Place in cell, ibig sabihin sa loob lang siya ng cell. Kung nasa, for example, itong B27. Pag sa loob, within that cell lang. Sige, lagay natin. So, gusto ko ng stock image. Again, kung meron kayong Office 365 account na ginagamit, may access kayo dito. Otherwise, pwede kayong kumuha ng online pictures, yung mga Creative Commons para wala kayong copyright strike. So, gusto ko ng dog.
Yan, ito cute. So, ito yung in-cell. Pagkakasyahin niya lang yan sa loob ng cell. Ngayon, pag tinangkaran mo yung cell, syempre lalaki din siya. Pero hanggang dun lang siya. Ngayon, pagka naman sa overcells, kukunin niya yung, let's use the same picture. Kukunin niya yung full size ng image. Tapos nasa ibabaw lang yan ng kung ilang cell man yung masasakop niya. So, pwede mo naman siyang liitan. Ayan, pwede na. Then, it's the same kung gusto mo ng, kung kakagaya ko na medyo gusto ko ng, yan, may pagka three-dimensional ng konti. Okay, select mo yan, Control K, screen tip, dami 3. Sa dami 3. Okay, and then select dami 3 dito. Cell reference. Okay. So, pag kinlik mo yan, pupunta ka ng B10 sa dami 3. Now, we can also create home shortcut sa mga individual tabs. Halimbawa, dito sa July, insert tayo ng shape, bilog naman. O, ayan. Shape fill ako. Ito. Effects. Ito na lang. Yan. Tapos double click mo. Home. Ayan. Tapos, gawan mo siya ng Control K. Pupunta naman tayo sa home. Sa A1 lang. Tapos, lagay lang natin dito, go home. Go home. Go home. Okay. Pag kinlik mo yan, mag-go home ka. Ngayon, gusto mong lagyan ng home button or shortcut etong lahat ng individual tab. You don't need to start from scratch unless na lang na gusto mo na iba-ibang icon, iba-ibang color. So, piliin mo to, copy, dito, okay, yan lang. So, hindi mo na siya kailangang i-redo. Kailangan mo lang siya i-copy-paste. Okay, home, home, home. So, para-para siya nang gagawin. O, di ba madali lang siya? So, kung gusto nyong merong pagpa-practicean, wala kayong data, I can upload this practice file. Ilalagay ko po yung link dun sa ating comment section or sa description. Imagine if you're doing this report month over month for the entire year. So, 12 months mong gagamitin itong workbook na to. Isang beses ka lang gagawa ng mga navigation links mo. Then you can use it for 12 months. Thank you all guys for watching, and this is your Ate Maggie. I hope you have a wonderful day.